Ken, kung nanood ka kanina, pinaliwanag niyan, live pa tinawagan dito si Ito. Fake news daw yan. Wala daw siyang sinabing ganyan sa Yahoo. Baka yung Yahoo reporter na yun. Interview niya yun after ng way. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Nonito Donaire Jr. may matinding revelasyon. Matapos ang labanan ni Nonito Donaire Jr. aka the Filipino Flash versus Naoya Inoue aka the Japanese Monster, kung saan ay 2 beses ito natalo sa pamamagitan ng technical knockout sa mga kamay ni Naoya the Monster Inoue. ラウンドの後半に攻撃力が出やすくなった井上選手のこの下半身左を差し込まれてきた。そして右のストレートを打ち込まれてきた。一瞬ひるんだ井上。これが5階級制覇レジェンドのガードル井上が拳の力ドネアももうサイカバスここで使った井上の大歓声のフックは井上尚弥。 Ayon kay Nonito Donaire Jr., nawalan daw siya ng malay ng ilang segundo matapos malasap niya ang sobrang lakas ng suntok ni current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue, na ayon sa kanya ay itong suntok ni Naoya Inoue ay ang pinakamalakas na suntok na natanggap niya sa buong boxing career niya. Dagdag pa niya ay may estilo si Naoya Inoue ng mapanlinlang na panira ng game plan, kaya hindi niya nagamit ang game plan niya laban dito. Ngunit ganun pa man ay hanga daw siya sa lakas ni Naoya Inoue at tanggap naman niya ang kanyang pagkatalo dito, at humingi naman siya ng dispensa sa buong boxing fans at ng bansang Pilipinas dahil sa pakatalo niya. Ngunit recently lang sa kanyang pahayag patungkol kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Jonriel Casimero. Ayon sa kanya na kapag makipagsabayan si The Monster Naoya Inoue kay Jonriel Casimero ay panigurado ay hindi tatagal si Naoya Inoue dito kay Cuadro Alas Jonriel Casimero. Dahil matapos ang laban niya noon kay Naoya Inoue ay sinabi niya rin noon at sinasabi niya pa rin hanggang sa ngayon na si Jonriel Casimero ay may taglay na lakas na kakaiba na wala sa ibang boksingero, dahil may kakayanan daw itong si Jonriel Casimero na makipagsabayan ng lakas sa lakas, may kakayanan din ito na tumanggap o sumalo ng suntok ng hindi napipinsalaan. Kaya kung magkaharap sila in the future ay tiyak malaki ang pag-asa ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Jonriel Casimero na paunin itong tinagurian na halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kahit pang may nakakatakot na suntok itong si Naoya Inoue ay hindi uubra sa estilo ni Jonriel Casimero. Alam naman ng karamihan na isang batikan at subok na sa larangan ng boxing itong si Jonriel Casimero, na kung saan lahat ng kanyang mga naging kalaban ay karamihan puro knockout ang inaabot sa mga kamay niya. Kaya ganoon na lang natakot at panay iwas ang Hapon na si Naoya the Monster Inoue dito sa tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pilipinas Jonriel Casimero. Dagdag pa sa ating mga balita, patungkol naman sa mga kumakalat na balita na sinasabi di umano na bibitawan na ni Masayuki ito ng Treasure Boxing Promotion si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, na nilabas ng Yahoo News, na ayon sa kanilang artikulo. It's look like Jonriel Casimero may need to find a new promoter, according to a recent report from Yahoo Japan. Masayuki Ito, head of Treasure Boxing Promotion, has stated that he does not want to renew his contract with the Filipino superstar due to ongoing criticism. Ito explained, it's not just about a match with Inoue, it's likely Casimero won't be able to fight in Japan at all. While he's certainly given us some great fights, if he can't even make weight, it's really disappointing and there's no way to defend him. Our promotional contract for 3 fights is about to expire and honestly, I don't want to deal with Casimero anymore. The backlash from the critics has been overwhelming and it's taken a toll on me. Ibig sabihin na tila nahihirapan na itong si Masayuki Ito kay Cuadro Alas Jonriel Casimero, nang dahil sa walang humpay na batikos sa kanya ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat daw ng yan ay hindi totoo, dahil nakapanayan ni Lodi Papsi Kultura, na ayon kay Masayuki Ito na isa lang daw itong fake news at wala daw siyang sinasabi sa Yahoo Japan News. Kung nanood ka kanina, pinaliwanag niyan, live pa tinawagan dito si Ito. Fake news daw yan. Wala daw siyang sinabing ganyan sa Yahoo. Baka yung Yahoo reporter na yun. Interview niya yun after ng way.